Salamat, Dad. This is the best birthday ever. I told you na magugustuhan mo ang birthday gift ko para sa'yo. Ang tagal ko nang gustong pumunta sa Legoland kahit noong 5 years old pa lang ako. Nakakainis, hindi kasama si Mom tsaka si Lola. Huwag mong alalahanin ang mom mo at ang grandma mo. Kailangang alagaan nila ang lolo mo. Alam ko. At alam mo kung anong ibig sabihin nito, di ba? Ano po? It means more extra pizza for us. At late night mystery movie marathon. Yes, no curfew for me. At popcorn para sa atin. Wow! Ang saya nito, Dad. Well, i-idlop muna ako. Sobrang napagod ako kagabi. Okay, Dad. Gigisingin kita kapag nasa California na tayo. Oo nga, yes. Alam ko yan, honey. Huwag ka nang masyadong nag-aalala. Okay lang kami ng anak mo. Oo, ako na ang bahala sa anak natin. Okay, magkita tayo pag uwi namin mamayang gabi. Bye, I love you. Ready ka na ba, anak? Dad, pwede ba tayo mag-stay kahit isang araw lang, please? Gusto kong bumalik sa pirate ship at saka sa Beetle Bounce. Sorry, son. Hindi natin pwedeng gawin iyan. May business meeting kami ng mom mo sa mga investors ng kumpanya natin ngayong gabi. I promise pwede ulit tayong bumalik dito sa winter break ninyo sa school. Sige. Tayo na. We have a plane to catch. Smile, son. Promise, babalik ulit tayo sa Legoland kasama ng mom at grandma mo. Promise? I promise. Really. Sige, naniniwala ako sa'yo, Dad. Let's go. Kailangan sumakay na tayo sa eroplano. Nice to see you, sweetie. Nag-enjoy ka ba? Hindi ka ano? Hindi ka nag-enjoy sa trip mo sa Legoland kasama ang dad mo? Hindi kasi ako nakapunta sa pirate ship. Nakakainis. Oh no. Huwag kang mag-alala. Pwede naman tayong bumalik uli doon. Diba? Sure, Mom. That's my boy. Anong pakiramdam ngayong 13 years old ka na? Wala namang nagbago. Ganun pa rin. Oh, mabuti naman na ikaw pa rin ang baby boy ko. Gusto ko yan. Mom, tama na yan. Hindi mo ako baby, big boy na ako ngayon. Okay, fine. Oh, Brother Xander. I'm glad you're back. How's your trip? It's good, Pastor Tyler. Nakakapagod lang. Alam ko ang pakiramdam ng nagbiyahe. Pero ang mahalaga nag-enjoy ka na kasama si Pete. That's right, Pastor. Hindi ako makapaniwala na halos kasing taas ko na siya. Alam ko, ilang taon na ba si Pete ngayon? 12 na ba siya? 13. Tumatanda na ako, Pastor. Oh, that's true. Tingnan mo nga ang anak kong si Jeremy. He's 6 foot tall na siya at 16 years old lang siya. I know what you mean, Pastor. Well, enjoy the Bible study, Xander. May kakausapin lang muna ako. Talk to you later. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat nating ipanalangin at mahalin ang isa't isa. Amen. Binigyan tayo ng babala ni Apostol Juan sa unang Juan Kabanatang 3, talatang 18.
Na, huwag tayong magmahal sa salita, ngunit magmahal tayo sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. In short, kailangang isapamuhay natin ang ating mga sinasabi. Amen to that. Well, bago natin tapusin ang ating Bible study, gusto ko na kumuha kayo ng kapareha. Tanungin ninyo sila kung ano ang kanilang mga prayer requests at kanilang mga pangangailangan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Pagkatapos ay isasara ni Sister Yvette ang ating Bible study ng panalangin. Alright, Pastor Tyler. Hey, Brother Darius. Nice to see you again. Kumusta na? Hi, Brother Xander. Not good. Natanggal ako sa trabaho. Kabuwanan na ng misis ko. Hindi ko alam kung paano kami makakabayad nito sa panganganak niya. Huwag kang mag-alala, Brother Darius. God is your provider. Magtiwala ka lang sa Kanya. Thank you sa encouragement, Brother Xander. Nagtitiwala kaming mag-asawa sa Diyos. Sige, bro. Nice to see you, man. Tulad ng sinabi ko, the Lord is your provider. God bless you, man. Take it easy. See ya. Hey, Angie! Long time no see. Kumusta na kayo ni Sammy? Alisa, it's so good to see you. Kumusta ka na? Busy ako sa aming kumpanya. At ikaw? Ito, malapit nang bumigay. Hindi ako makapaniwala na tatanggalin ako sa trabaho ng boss ko. Ano? Ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho sa kumpanyang yan, hindi ako makapaniwala kung bakit ganyan ang trato sa'yo ng boss mo. I know. Kaya nga, andito ako para maghanap ng trabaho. Sana matanggap ka, dear. Siguro bibisitahin kita ngayong weekend. Marami tayong dapat pag-usapan. Oh, Alisa, gusto ko iyan. Parang noong dati noong mga teenagers pa tayo. Ang pakiramdam ko tuloy ang tanda ko. Stop it! I love you, too, girl. Tawagan mo ako, okay? Okay, have fun. Ipakita mo sa kanila kung anong meron ka. Bye. Ano pa ang gusto mong bilhin, anak? Gusto ko ng cereal at gatas. Good. Alright. Iyan lang ba? Si Micah ba yun? Hi, Pete. Hi, Mr. Chapman. Hey, Micah. Kumusta na? Inutusan lang ako ng dad ko. Nihirapan kasi si ma'am na kumilos sa bahay dahil nagdadalang tao siya. I'm sorry, Micah. Bumibili ka ba ng mga groceries para sa parents mo? Hindi. Gatas lang ang binili ko kasi wala akong sapat na pera. Matutulungan ka ng dad ko para makabili ka ng groceries. Diba, Dad? Hindi. Huwag ka na mag-alala sa amin, Pete. Sige po, aalis na ako. Bye, Mr. Chapman. Bye, Micah. Ingat. Next time, huwag kang magsasalita ng ganyan, Pete. May nagawa pa akong mali, Dad. Oo, may mali kang ginawa. Kung may problema sa pera ang pamilya ni Micah, labas na tayo doon. Problema nila iyon. Naiintindihan mo. Pero, Dad, akala ko dapat nating tulungan yung mga nangangailangan, lalo-lalo na yung mga kapatiran. Wala akong pakialam sa kanila. Kung kailangan nila ng pera, lumabas sila at magtrabaho. Ganoon lang kasimple iyon. Pero, Dad, kaibigan ko si Micah, pati yung kapatid niya na si Wesley. Gusto ko silang tulungan. Itigil mo ang kalokohan mo. Umuwi na tayo. Oh, hello, Darius. Yes. Ayos lang ba ang asawa mo? Oo. Okay. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang anak ko at tatawagan uli kita. Bye. Sige. Sino ang kausap mo, Mom? Si Darius. Kawawa naman.
Sinugod niya ang asawa niya sa ER at humingi siya ng panalangin. Sigurado ka dyan, ma'am? O nanghihingi siya ng pera? Alam ko ang mga ganoong klase ng tao. Naririnig mo ba ang sarili mo, Sander? Si Darius at ang kanyang pamilya ay mga kaibigan para silang pamilya. Gusto mo bang ipamigay ko ang perang pinaghirapan ko sa mga pulubing na iyon? No way! Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo yung mga pangit na bagay na to kay Darius. Mahiya ka naman sa sarili mo. Kundi dahil sa kumpanya ng ama mo, mamamalimos ka sa kalsada. You're unbelievable, Sander. Ano bang problema mo? Dapat tulungan natin si Darius at ang kanyang pamilya. Well, kung gusto ninyong itapon ang pinaghirapan ninyong pera, go ahead. Be my guest. Pero ako, hindi ko aaksayahin ang pera ko sa kanila. Tapos ang usapan. I'm out of here. Sino kaya iyon? Sandali lang. Yvette, anong maitutulong ko sa iyo? Good evening, Brother Xander. Hinihintay ako ng mom mo. Nandito ba siya? Pwede ko bang malaman kung bakit kayo nandito? Hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Kailangan ng asawa ko ng operasyon. Manghihiram sana ako ng pera sa mom mo. In short, nandito kayo para mangutang. Yvette, paano naman magkakaroon ng pera ang mom ko? Hindi nga siya nagtatrabaho. I'm so sorry, Xander. Pinapante ako ng mom mo dito sa bahay ninyo. Ayokong aksayahin ang oras mo. Yvette, walang pera ang mom ko. At wala siya dito sa bahay. I'm sorry, Xander. Pakisabi na lang sa kanya na nagpunta ako dito. I'm sorry too, Yvette. Goodbye. Ang kapal ng mukha. Sino yun, Sander? Wala, si Yvette lang naman. Bakit hindi mo ako tinawag? Hinihintay ko siya. Sinabi ko sa kanya ba wala kayo dito? Nagpunta siya dito para lang mangutang ng pera. Ang kapal talaga ng mukha. Oh, no. Hindi mo. Yvette? Yvette? Mom, please. Gutom na ako. Anong ibig mong sabihin na nagugutom ka? Hindi mo ba kinain yung baon mo? Ibinigay ko kasi yung pagkain ko kay Maika at sa kapatid niya na si Wesley. Wala kasi silang pagkain. Naaawa ako sa kanila. Ano? Ipinamigay mo yung pagkain mo. Kalokohan ang ginawa mo. Ngayon, tingnan mo, ikaw ang nagdurusa. I'm sorry, Dad. Akala ko matutuwa ka sa akin dahil tinulungan ko yung mga kaibigan ko. Naiinis ako sa'yo dahil inaksaya mo yung pera ko. Dapat matuto kang magpasalamat sa mga ibinibigay ko sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kakaswerte na nagkaroon ka ng mayamang ama na gaya ko. I'm sorry, Dad. Please, huwag ka nang magalit sa akin. Dahil dyan sa ginawa mo, parurusahan kita. Hindi ka pwedeng lumabas sa loob ng 1 linggo. Pumunta ka na sa kwarto mo. Ngayon na. Pero, Dad... Do you hear me, boy? Pasok na sa kwarto mo. Ayos ka lang ba, Pete? Hindi ko alam, Wesley. Kiniginawa ko at saka ang sakit ng tiyan ko. Dito ka lang. Tatawagin ko yung kapatid ko. Bilisan mo, Wesley. Pete, anong nangyari sa'yo? Tawagin mo ang mom ko, Maika. Bilisan mo, Maika. Dito ka lang at bantayan mo si Pete. Tatawagin ko yung mom niya.
Nurse, anong update patungkol sa anak ko? Magiging ayos lang ba siya? Huwag kayong mag-alala, Mrs. Chapman. Sa ngayon, stable na ang anak nyo. Kakausapin kayo mamaya ni Dr. Murray patungkol sa inyong anak. Huwag kang mag-alala, honey. Tinawagan ko na si Yvette at ang mga kababaihan sa ating church. Gagawa sila ng prayer chain para kay Pete. Oh, Mother. Alalang-alala na ako sa anak ko. Ayokong mawala siya sa akin. Alam ko, pero kailangan natin maging matatag para sa apo ko. Meanwhile, tawagan mo muna si Sander at ipaalam mo sa kanya kung anong nangyayari kay Pete. Kanina ko pa nga siya tinatawagan pero sa voicemail niya dumidiretso. Susubukan ko uli, Mother. Pumunta muna tayo sa cafeteria at bumili ng pagkain. Ayos ba? Okay lang ako, Mom. Sige, ikaw na lang kumuha ka ng makakain mo. O sige, babalik agad ako. Ano? Bakit hindi mo ako agad tinawagan? Okay, honey. Ika-cancel ko yung susunod kong meeting at lilipad agad ako pa uwi. Bye. Please, hurry. Okay, sir. Dr. Murray, kumusta na ang anak ko? Bumalik na ang resulta ng CT scan maging ng blood at stool tests. Positibo ang resulta nito. May Crohn's disease ang anak ninyo. Ano? Paano nangyari yun? 13 years old lang ang anak ko. Kaya nga, gusto kong itanong sa inyo kung meron ba sa pamilya ninyo na may Crohn's disease. Oh my Lord! Si Uncle Ben, namatay siya sa Crohn's disease noong bata pa ako. O hindi, kawawa naman ang anak ko. Kailangan ng anak mo ang operasyon sa lalong madaling panahon. Yung ibang bahagi ng digestive tract ng anak ninyo ay may diferensya na. Please, Dr. Murray, iligtas ninyo ang aking anak. Please, gagawin namin ang lahat. Maligtas lang ang anak naming si Pete. Okay, I will ask my assistant na ihanda na ang anak ninyo para sa operasyon. I will call you and keep you posted. Thank you, Dr. Murray. Kumusta ka na, Pumpkin? Masama pa rin ang pakiramdam ko, Grandma. Saan si Mom tsaka si Dad? Nakikipag-usap lang sila sa doktor mo. Gusto ko nang umuwi, Grandma. Ayoko nang amoy ng ospital. Alam ko. Hintayin muna natin si Dr. Murray, okay? Okay, Grandma. Sabi ni Dr. Murray pwede ka na daw umuwi, anak. Yes! Namimiss ko na kumain ng totoong pagkain. Mag-impake na tayo para makauwi na tayo. Wow! Saging! Pwede ba akong makahingi, Mom? Dahan-dahan lang, okay? Mom, pwede ba tayong kumain ng pizza para sa hapunan? Please, gutom na talaga ako. Fine. Teka muna, kukunin ko muna yung phone ko at babalik agad ako. Ang sarap! Gutom pa rin ako. Kakainin ko nga tong mansanas. Wow! Ang tamis! At ang sarap! Ouch! Ang tiyan ko! Ang sakit uli! Mom! Please! Mom! Pete, ano nangyayari sa'yo? Mom! Ang tiyan ko! Ang sakit! Ang sakit! Mom, please! Anong nangyayari dito? Mom, dadalhin natin uli si Pete sa ospital. Bilis! Mom! Please! Ang sakit!
na. Dr. Murray, akala ko ba mapapagaling ng operasyon ang anak ko, pero anong nangyari? I'm so sorry, Mrs. Chapman, pero hindi talaga kayang gamutin ng operasyon ang Crohn's disease. Kaya nga, ipapadala ko siya sa isa sa mga mahuhusay na espesyalista sa UCI Health. Mayroon silang tinatawag na Academic Comprehensive Inflammatory Bowel Disease Program. Gumagamit sila ng drug therapies at integrative holistic care para sa mga batang tulad ni Pete. Maraming salamat, Dr. Murray. Ang secretary ko na ang tatawag kay Dr. Addison para iset up ang appointment ni Pete. Honey, hindi ko na alam kung anong gagawin sa ating anak. Pumunta na tayo sa iba't ibang specialist tsaka mga therapist, pero hindi naman bumubuti ang kondisyon ng ating anak. Alam ko ang ibig mong sabihin, darling. Ubos na ang ating perang inipon. Kahit sina mom at dad kumuha ulit ng pangalawang mortgage sa kanilang bahay para tulungan tayong makabayad sa ating medical bills. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kung hindi, mawawala sa atin ang lahat. Ang sakit ng tiyan ko. Ouch! Aray ko! Aray! Ouch! Father God, please, tulungan mo po ang aking anak. Alam ko na hindi ako naging mabuting ama sa kanya. Kaya, patawarin mo sana ako. Nakikiusap ako sa'yo, oh Diyos. Tulungan mo po si Pete. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Panginoong Jesus, nagmamakaawa kami sa iyo. Naniniwala kami na kaya mo pa rin magpagaling ngayon. Dinideklara namin na magaling na si Pete sa iyong pangalan. Lord, ikaw ang magbigay sa amin ng pera pambayad sa mga therapy ng anak ko. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tingnan natin kung gising pa sila. May tao sa pinto. Sino kaya yun? Teka, titingnan ko kung sino. Good evening, Brother Xander. Good evening, Brother Xander. Oh, Darius, Yvette, good evening. Paano ko kayo matutulungan? Nagpunta kami dito para ipaalam sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa pinagdaraanan ninyo. Ang buong kongregasyon ay nananalangin para sa kagalingan ni Pete araw-araw. Meron din kaming ginawang fasting and prayer para kay Pete. Gumawa rin kami ng GoFundMe page para kay Pete para pambayad sa kanyang medical expenses. And guess what? Nakakuha kami ng $60,000 sapat na para sa mga therapy sessions at panggamot ni Pete. Hindi ko alam kung ang sasabihin ko. Maraming salamat sa tulong ninyo sa amin. Nandito kami para sa inyo. I'm so sorry, Darius at Yvette. Patawad kung hindi naging maganda ang aking pagtrato sa inyo noon. Please, patawarin ninyo sana ako. Don't worry about it, Xander. Pinapatawad na kita. Kalimutan na natin iyan. Nakaraan na iyan. Salamat ng marami sa inyong kabutihan, Yvette, Darius. Sige, aalis na kami. Pakikumusta na lang kay Pete para sa amin. Salamat uli. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa inyong lahat sa lahat ng inyong tulong sa aking pamilya. Dati, napakayabang kong tao. Mapagmataas at mababa ang tingin ko sa mga taong mahihirap. Laging sinasabi sa akin ng mother ko na hindi tama ang ginagawa ko, na matuto akong rumspeto sa mga tao dahil hindi ko alam kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Kapag may pumupunta sa bahay para manghiram ng pera, nagagalit ako dahil para sa akin hindi ko ito problema. Ngunit binago ng Diyos ang aking pananaw nang magkasakit si Pete ng Crohn's disease. Doon ko nakita ang halaga ng pakikipagkapwa. Thank you sa inyong pag-ibig at suporta sa aking pamilya. Amen. May dahilan ng Diyos kung bakit hinayaan niyang mangyari sa iyo ito, Xander.
At may sasabihin pala sa atin si Pete. Pete, Nagpapasalamat ako kay Jesus dahil pinagaling niya ako. Ang sabi ng doktor ko na hindi na namamaga ang intestine ko. Yes! Makakakain na rin ako ng pizza. hallelujah! Bigyan natin ng pinakamataas na parangal ang ating Diyos. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Youth on the Rock. Jesus is the rock for young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.